Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14. Okay, makinig para mas lalo pa kayo makumbinsin. Baka habang binabasa ko ito sabihin, ay, amen, baka lahat hanggang matapos kong basahin ito from verses 1 to 14, amen kayo ng amen. Okay? Sabi sa verse 1, kung, okay, verse 1 pa lang meron ng kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Amen. Yes. Dapat sa dalawa. Okay, verse 1 pa lang yun. Tignan natin kung hanggang verse 14, mag-amen kayo lahat. Verse 2. Okay, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Amen. O, tatlo na. Verse 3. Pagpapalain niya kayo sa loob at labas ng inyong mga bayan. Amen. Yes, dumadami na. Verse 4. Pagpapalain niya ang inyong mga anak. Sino yung may mga anak? Amen. Amen. Masaganang ani sa inyong lupain. Sino yung magsasaka? Amen. At maraming alagang hayop. Amen. Tignan yung matabi mo, ha? Okay, verse 5. Tinitingnan ko lang kung gising kayo. Verse 5. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaming butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Hindi mo mararanasan ang kawalan. Amen. Lalo na sa pagkain. Verse 6. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Verse 7, ang mga kaaway na magtatakang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Amen. Dito, yung mga may kaaway. Baka sabihin niyo, may kaaway ako, bahala na si Lord sa'yo. Okay. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Amen. Verse 8, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Okay, yung mga wala pang lupain, sino? Sa araw na ito, pagkakalooban ka ng Panginoon. Amen. Okay, verse 9. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang tuntunin. Amen? Okay, parang walang amen doon, ha? Amen. Yung sinabi dito. Okay, verse 10. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Verse 11. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Amen. Sa lahat ng bagay, pasasaganain kayo ng Panginoon. Pagdating ninyo sa lupain, ibibigay niya sa inyo, pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ng ani ng inyong bukirin. Amen. Amen. Praise God. Verse 12, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Amen. So marami akong naririnig na nagte-testimony dito na walang ulan, natutuyo ang kanyang pananim, pero yung lingkod ng Diyos na may pananim, hindi natutuyuan. Amen. Praise God. Ganon ang pagpapala ni Yahweh. Okay? Pagpapalain niya rin kayo sa lahat ng gagawin dahil dito, hindi kayo mangungutang. Yes. Sa halip kayo ang magpapautang. Yes. Amen. Praise God. Verse 13, gagawin kayo ng Diyos ninyo si Yahweh na pinuno ng mga bansa. Amen. At hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Amen. Verse 14, last verse. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So yun po ang pagpapala na ibibigay ng Panginoon sa atin kung tayo ay sumusunod sa lahat ng utos niya, sa lahat ng ipinagagawa niya sa atin. Amen. And if you read from verses 15 to 44,
Okay? Kung hindi nyo pa nabasa yan, basahin nyo sa bahay ninyo. Yan naman po yung mga sumpa sa mga hindi sumusunod. Yung mga disobedient. Yes. Amen? Mas marami ang sumpa sa hindi sumusunod kaysa sa blessings ng sumusunod. Amen? So ito pong mensahe ng Panginoon sa atin dito is, ang ibig lang sabihin nito is, life is all about obedience or disobedience. Amen? Okay. Church, you know what? Whether we like it or not, God has the rules. Yes. And command to be followed na dapat nating sundin. Meron siyang mga utos, okay? Meron siyang mga bagay na mga rules, okay, na dapat nating sundin. Amen? And we will be judged according to our obedience or disobedience. Amen? Kasi alam nyo, karamihan sa atin, ang nakikita natin, yung importance ng obedience. Okay? At hindi natin nakikita yung consequence ng disobedience. Amen? Kaya napakahalaga po ng pagsunod. Amen? Yes. Kasi kadalasan, ito yung nagiging problema natin. Dito tayo nahihirapan. Dito tayo sumasablay. Okay? Yung pagsunod. Okay? Sa obedience tayo sumasablay. Amen? Remember, late obedience is still disobedience. 99.9 obedience is still disobedience. Amen? Okay. So alam natin lahat na may kaakibat na pagpapala ang pagsunod. Amen. Pag sumusunod tayo, nakasunod na yan. Nakasunod na ang pagpapala sa atin. Actually, lagi kong sinasabi sa mga leaders ito na kapag may ibinababa ang ating punong pastor, may pinagagawa yung mga delegated authorities natin at sinusunod nila, lagi kong sinasabi sa kanila na abangan na ninyo ang rumaragasang pagpapala. Amen? Yes. Hallelujah. Again, I repeat, there is blessings in obedience. Yes. Amen? Isaiah chapter 1 verse 19. Okay, alam na alam nyo yan. Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Okay, yung ibang version dyan, you will eat the best of the land. Okay, siguro yung iba dito, ang gusto yung last part lang. Eat the good of the land. Eat the best of the land. Yun lang siguro. Pero conditional po yan. Okay, mapapasa atin lang yung nasa last verse na yan. If we are willing and obedient. Amen. Praise God. Hallelujah. Kasi alam nyo, karamihan sa atin, sumusunod. Pero hindi willing. Kasi sabi dito, willing and obedient. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Okay? Kaya nga sabi ko, marami sa atin dito, sumusunod. Pero hindi willing. Okay? Sumusunod, pero nagre-reklamo. Sumusunod, nagmumurmur. Sumusunod, nagpo-protest. Okay? Hallelujah. Kaya huwag mo tingnan yung katabi mo. Baka sa si ano yun, okay? So, yun yung sinasabi dito na if you are not willing and you are not obedient, okay, you will not, kahit anong gawin mo, you cannot eat or you cannot have the best of the land. Yes? Hallelujah. Yung iba, instead na willing, iling. Umiiling. Gawin mo to. Okay? Hallelujah. Praise God. So, bakit willing? Bakit sinabing willing? Kasi it's the act of will. And the will is the one who make choice. And you need to make a decision. At dito tayo i-challenge. Susunod ba tayo o hindi? Amen? Obey or disobey. Hallelujah. So, we have to surrender our will to God. Amen. Amen. So that our will obey God's command. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, the Bible is clear that if we are willing and obedient, sabi dito, we shall eat the best of the land. Yun po yung formula ng blessing. Amen? Ang ganda po ng sinasabi sa verse na ito. Dito pa lang, kapag claim natin ang verse na ito, makikita ninyo, kayo ang magsasawa sa pagpapala. Pagpapala na naman, blessings na naman. Right. Amen. Hallelujah. Praise God. So God is always willing to bless us. Yes. Amen.
God is willing na pagpalain tayo. Pero tandaan natin, laging merong requirements. Doon na lang sa binasa natin, kung. Hindi ko alam kung binilang ninyo kung ilan yung kung doon. Pagpapalain ko kayo, kung, sabi niya doon. Diba? Meron laging requirements si Lord. Okay? And the requirement here in the verse that we read is willingness and obedience. Amen? Huwag mong sabihin na nag-disobey ka na. Hindi mo na sinunod yung delegated authorities mo. Hindi mo na sinunod si Lord. Tapos nag-expect ka ng blessing. Sabi ng binasa natin sa verse, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Amen? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Eh, kahit hindi naman ako sumusunod, binibless naman ako ni Lord. Kahit marami akong disobedience, binibless pa rin ako ni Lord. Church, mag-ingat po tayo sa blessings na yan. Yes. O kaya sa mga tinatamasa natin. Amen? Kung ang blessings na yan na natatanggap mo o tinatamasa mo ay magiging dahilan na maglayo ng relasyon mo sa Panginoon, kay Lord, hindi galing kay Lord ang blessing na yan. Amen. Kaya minsan, may naririnig ako, ay, binibless naman ako ni Lord, kahit hindi ako sumusunod. Check our heart. Tignan natin kung galing ba talaga kay Lord yung blessing. Amen? Kasi kung marunong mag-bless si Lord, mas marunong mag-bless ang kaaway. Ihintag niya yung blessing na natin kay Lord. Amen. Palimig sila Lord. Okay? Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Okay. Sabi sa Psalms chapter 128 verses 1 to 2, sabi dito, blessed are all who fear the Lord, who walk in the obedience to Him. Okay, ang pinagpapala daw ng Panginoon yung may mga takot sa Kanya at yung sumusunod sa Kanya. Amen? Amen. Verse 2, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Amen. Praise God. Mapapa sa atin daw yung pagpapala ng Panginoon. Amen? Kapag sumusunod tayo. Amen. So, ang pagpapalang galing sa Diyos, hindi ito, hindi tayo pahihirapan nito. Kasi nga, blessings, pagpapalain kita, pero pahihirapan ko na kita. Hindi kami si Lord. Di ba sabi nga sa Proverbs chapter 10, verse 22, the blessings of the Lord makes us rich, and He adds no sorrow. Amen. Kaya alam natin kung ang blessing na yan galing kay Lord. Okay? Amen. Okay, amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, may sinabi pa siya dito sa Awit chapter 75 verses 6 to 7. Okay, sa Tagalog sabi dito, dahil ang tagumpay ng tao, hindi nagmumula sa kung saan-saan, kundi sa Diyos lamang. Amen. Siya ang humahatol kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. Okay, church, this is a reminder to us. Okay, na huwag po tayong mag-expect ng supernatural blessing ni Lord kung disobedient tayo. Amen? Yes. Okay, so meron lang ako i-share na story dito about obedience, kung paano pinagpala. Okay, in Luke chapter 5. Alam ko, maraming beses ko na rin na-share sa inyo ito, na-share sa inyo itong Luke chapter 5, the whole chapter. Okay, ito po yung nagtuturo ang ating Panginoong Jesus sa Sea of Galilee. Yes. Okay, ito yung naghahayag siya ng salita ng Diyos at parami ang mga taong nakikinig. Okay, sa salita ng Diyos na galing sa ating Panginoong Jesus. Okay? At dahil sa dumadami yung tao, napapaatras na ang ating Panginoong Jesus hanggang sa malapit na siya sa may dagat. Okay? At may nakita siyang dalawang bangka. At yung isa doon is pag-aari ni Simon Peter. At sabi ng Panginoon kay Peter, pwede ko bang mahiram yung bangka mo? Sabi niya gano'n, para magamit ko. Okay? So, pinahiram ni Peter yung bangka sa ating Panginoong Jesus. At doon siya tumayo habang naghahayag ng salita ng Diyos. Okay? At isa pa uli na hiniling niya kay Peter, pakiusod mo ng konti. Kasi nga, sa dami ng tao, palapit na sila ng palapit. Kaya inusod ng konti, banda rito, para medyo lumayo ang Panginoong Jesus sa maraming tao. Okay? So, sinunod ni Peter yun. After na mag-preach ang Panginoong Jesus, after niyang mag-share ng salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesus kay Peter, sabi niya ganon, pumalaot kayo at manghuli kayo ng isda. Amen? Okay, magbabasa ninyo yan sa verse 5.
Okay, ang sabi ng Panginoon doon, pumalaot kayo at ihulog ninyo ang inyong lambat upang manghuli. Pero that time, bago mag-head ng salitang Panginoon, galing na sila Peter nangisda na sila. Amen. Kung nabasa niyo yung story na yan, sino dito nakabasa ng story na yan? Amen. Amen. Bago magbahagi o mag-preach ng salita ng Diyos ang Panginoong Hesus, nangisda na po sila Peter magdamag. At wala pong nahuli. And that is the best time sa pangingisda, gabi. Kasi ang mga isda nasa mababaw lang at kayang-kayang kunin ng lambat. Pero that time, umaga na po yun. Kaya ang sabi ni Peter, okay, sumagot si Peter sa verse 5, sabi niya dito, magdamag po kami ng isda pero wala po kami nahuli. Yun ang sabi ni Peter. Ngunit, dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog po ang mga lambat. So, Peter obeyed. Kahit sabi niya, alam niyo si Peter, bihasang mangingisda yan. Alam niya kung kailan maraming isda, alam niya kung kailan walang mahuhuling isda. Amen? Yes. Amen. Doon nga lang sa sagot niya pero dahil sa sinabi mo, parang meron pa siyang dito. Kumbaga, meron pa siyang pag-aalala. Kasi alam niya, araw walang isda Pero dahil sa sinabi mo, sabi niya, Master, sabi niya sa Panginoong Hesus, gagawin namin. So, Peter obeyed. Amen? Okay, so verses 6 to 7. Okay, anong nangyari rito? Okay, nung ihulog nila yung kanilang lambat, ang daming nahuli. Amen? Halos mapunit na yung lambat nila, halos lumubog na yung bangka nila. Okay, sa dami ng nahuli nila. At hindi lang yun. Dahil lulubog na yung bangka nila, tumawag pa sila ng mga kasamahan nila. Amen? At lumapit pa ang isang bangka. Ganun din ang nangyari. Halos mapunit din yung lambat, halos lumubog din ang bangka. Amen. Amen. Hallelujah. Amazing, di ba? Yes. Saan galing yung blessing? Kay Lord. Saan galing yung blessing na maraming isda? Na halos mapunit yung lambat nila, halos lumubog yung bangka nila. Okay, saan galing? Sa tubig? Lord. Saan sila nag-isda? Sa dagat. Sa dagat. Saan galing yung isda? Sa dagat. So, saan galing yung blessing? Kay Lord. Blessing comes from obedience. Yes. Dahil sa pagsunod nila, kaya nila nakamtan yung maraming isda. Kasi nga, di ba, noong una pa lang, nang wala pang ipinagagawa si Lord sa kanila, nangisda na sila. Wala silang nahuli. And that is the perfect time to catch more fish. Amen? And then, nung mag-uumaga na, okay, nagturo ang Panginoong Hesus, and after niya magturo, inutusan niya si Peter at yung mga kasamahan niya, okay, pumalaot kayo, manghuli kayo ng isda. Yun na nga, kasi nga, kahit si Peter mismo, alanganin na. But Peter still obey. Yes. Amen. Lord, napagod na kami. Halos magdamag kami nanghuli ng isda. Wala kaming nahuli. Pero, but if you say so, we will obey. Dahil sa sinabi mo, gagawin namin. Galing po ang blessings sa obedience. Amen. Kaya nga, in obedience, there is blessings. Amen. Amen. Alam kami doon, iniisip niyo ba saan galing? Yes, kay Lord galing isda, pero anytime naman magpo-provide si Lord, sabi ko nga, if you are willing and obedient, God will bless us. Amen. Yes. So, ang isda, nagkaroon ng isda because they obey. Yes. Amen. Amen. Praise God. Okay, isang example pa. Baka makuha na ninyo. Sino dito nakakakilala kay Naaman? Amen. Kilala yung si Naaman. Itaas nga yung kamay kung sino nakakakilala kay Naaman. Amen. Praise God. Okay, mababasa ninyo sa 2 Kings chapter 5. Okay. So, Aman is a military soldier. Okay, he is a military leader. Makapangyarihan siya at kinagigiliwan siya ni Yahweh. Amen. Okay, at pinapatnubayan siya ni Yahweh. Kaya lagi nagtatagumpay ang Syria dahil nga kay Naaman. Pero, may kapansanan si Naaman. Meron siyang ketong. Okay? Okay, to make the story short, okay,
si Naaman na may tetong humingi siya ng tulong kay Prophet Elisha. Okay, nagpunta sila kay Elisha, nagdala pa ng mga gifts, mga regalo, pero hindi sila hinarap ni Elisha. Nagbigay lang ng instructions si Elisha kay Naaman. Ang sabi ni Elisha, lumubog ka sa tubig, sa ilog Jordan ng 7 beses. Okay, maglubog ka doon. Okay, during the ancient history, ang ilog Jordan, ang pinakamaruming ilog. Okay? Yun ang pinakamaruming ilog. So, doon siya pinalulublob ni Prophet Elisha. So, sabi ni Naaman, ang dami namang ilog dyan. Bakit hindi na lang sa ibang ilog na malinis? Bakit doon pa sa ilog Jordan na marumi? Ngayon, sabi ng alalay niya, sumunod na po kayo. Sabi ng alalay niya, dahil napag-isip-isip ni Naaman, okay, sabi niya, gano'n susunod ako. Okay, so nagpunta siya sa ilog Jordan. Okay, ang sabi doon, 7 times siyang lumubog. First time na lumubog siya sa ilog, pag-ahon niya, hindi pa rin siya gumaling. Second time, hindi pa rin gumaling. Third time, fourth, 5, 6 times, taas baba siya, nilulubog ang sarili niya sa Jordan River na napakarumi. 6 times hindi pa rin gumaling. Siguro, sa isip ni Naaman, ano ba ito parang niloloko na yata mo? 7 times na ang dumi-dumi pa rito. Okay? Siguro kung tayo, siguro yun. Baka alis na nga dito. Okay? But on the 7 times na lumubog si Naaman, pag-ahon niya, anong nangyari? Kuminis. Okay, bumalik yung dati niyang katawan at kuminis yung kanyang balat na parang kutis ng sanggol. Amen. Amen. Nawala yung ketong niya. Amen. Nasa ng healing? Obedience. Oh, yun. Naintindihan ninyo. Akala ko nasa tubig Jordan. The healing is obedience. Kasi kung ang healing nasa tubig, unang luglog pa lang niya, magaling na siya. Amen? Amen. Pero hindi eh. Yung obedience na 7 times siyang lulublob, yung last time, yung 7 times doon siya gumaling. Amen. Amen? Healing comes from obedience. Yes. Amen. Praise Amen. God. Hallelujah. Amen. So amazing, di ba? Dahil yun sa pagsunod. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so wala ang healing sa tubig. Nasa obedience. Amen. Kasi kung hindi niya ginawa ng 7 times yun, 6 times pa lang umuwi na siya, gagaling ba siya? Hindi. Kasi yung pag-ahon nga niya, ganun pa rin, walang nabago, di ba? 7 times lang bago siya gumaling. Because of his obedience. Amen. Amen? So, ulitin ko, blessings comes after obedience. Amen? Wala ang healing sa tubig. Ang healing nasa obedience. Amen. Amen? Hallelujah. Okay. Sabi ko nga, may mga reason siya para hindi ka sundin mo. Doon na lang sa ilog Jordan, na ang daming mas malinaw na tubig, bakit doon pa sa pinakamaruming tubig, di ba? Kasi tinitest yung obedience natin. Minsan may pinagagawa si Lord sa atin, okay, Lord, ayoko yan, mahirap. Lord, hindi ko kaya. Di ba? Testing sa atin ni Lord yun. Susunod ba tayo o hindi? Amen? Kaya sabi ko, sumunod man tayo, 99.9% obedience, still disobedience. Amen? Hallelujah. And delayed obedience is still disobedience. Amen? Okay, kung gusto mong maging partaker ng good and best of the land, you have to be willing and obedient. Yes. Amen. Sabihin naman sila. Amen. Parang parang ang hirap yata yun. May papagawa si Lord sa akin, parang hindi ko kaya. Hindi na sila maka-amen. Mag-opening prayer ka, Lord, hindi ko kaya, Lord. Mag-exhort ka sa giving, Lord, next time na lang. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, obedience produces success, and success produces victory in our life. Amen. Okay, so mag-obey na po tayo. Amen. Ano gusto nyo? Mag-obey o mag-disobey? Obey. Parang alanganin kayo. Gusto nyo yung disobedience? Ano gusto nyo? Mag-obey o mag-disobey? Obey. Amen. Okay, tignan nga natin. Dito pa lang siguro, struggle na kayo sa pag-obey.
Love your enemies. Oh. Love your enemies. Pray for those who persecute you. Obey or disobey? Obey. Pastor, hindi mo lang alam kung gaano sakit ang ginawa niya sa akin. Mapapatawad ko siya, Pastor, pero huwag mo na siyang magpapakita. Huwag mo na tatawag. Doon pa lang, obey or disobey? Obey or disobey? Obey. Sino dito may kagalit? Sino dito may kaaway? Are you ready to love your enemies? Amen. Are you ready to pray for those who persecute you? Amen. Oh, yes. Alam ni Lord kung lumalabas lang sa bibig natin yan. Alam ni Lord kung ano yung, kung totoong forgiveness yan. Kung totoong minahal mo na yung kaaway mo. Amen? Okay, ang pangalawa pa yung forgiveness, yung forgive others. Nagpatawad na ba kayo? Yes. Madaling magpatawad, madaling magsabi pinapatawad na kita. Okay? Pero ang kailangan dyan is yung complete forgiveness. Ang kailangan dyan is yung talagang forgiveness na yung kapag nakita mo siya, is wala ka ng mararamdamang sakit. Amen? Handa mo na siyang kausapin, handa mo na siyang mahalin. Okay? Kasi biblical po yan, pag hindi tayo nagpatawad, ano sabi? Hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama sa langit. Amen. So are you willing to forgive? Yes. I forgive. Kaya sabi ko, yung iba struggle pa dyan. Okay? Kaya nga, sabi ko, we will obey or disobey. Okay? So, obedience is a choice. Pipiliin mo kung mag-obey ka o hindi. Pastor, wag muna ngayon, hindi ko muna siya patatawarin ngayon. Delayed obedience is? Yes, Thursday. Delayed obedience. Okay, yun na. Delayed obedience is disobedience. Bakit delayed obedience? Delayed din na. Delayed din the blessings, you know. Okay, baka may mag-post mamaya sa Facebook. Delayed obedience, delayed blessings. Delayed obedience is disobedience. Ay, hindi sa akin gano'n. Tapos nakatagpa sa akin. Hallelujah, praise God. Okay, pero sabi ko mahirap sumunod. Tama? Yes. Mahirap sumunod. Kasi merong mga may buts yung mga pagsunod natin sa Panginoon. At yung kayong sabi ko na, Lord, hindi ko muna siya patatawarin ngayon. Lord, hindi ko muna siya mamahalin ngayon dahil nandito pa yung sakit. Para ba't hindi nago mo na siya sa loob ng puso mo? Nabubuksan mo yung puso mo. Ikaw, ang tagal na nang ginawa. Tapos itatago mo siya ngayon. Ilang taon na siyang nakatago sa puso mo. Sinong lugi? Ikaw. Ikaw talaga. Ako talaga. Dala-dala yun na wala kami. Alam mo. Usapan pa usapan mo. Dala-dala yun parang ano yun, no? Sinong lugi? Yung hindi nagpatawad. Yung hindi alam mo naman kasi sabihin yung kayo, no? Sinong lugi? Sinong lugi? Yung hindi nagpapatawad. Yung hindi nagmamahal ng kaaway. Yung hindi sumusunod. Amen. So kung meron pang hindi nagpatawad, hindi pa minahal yung kaaway, command po yan sa atin ng Panginoon. Okay? Sila yung lugi, hindi ako. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Mahal mo ba talaga si Lord? Amen. Amen. Paano sasabihin mahal mo si Lord na hindi mo nakikita yung katabi mo na nakikita mo? Kaaway, hindi. Dami mo mapatawad, hindi mo kaya mahalin. Sino dito mahal si Lord?
Amen. If you say you love God, you have to love your enemy. Kasi yung kaaway mo, mahal ni Lord yan. Ibinuwis ni Lord ang buhay niya. Amen. Para sa kaaway mo na yun. Amen. At ang sabi pa ni Lord, John 14:15, if you love me, obey my commandments. Amen. Command ba ni Lord yung love your enemies? Yes. Command ba ni Lord yung forgive others? Yes. O ba't hindi nyo masunod? Sila. Turuan na ba to? Turuan na? Si Wadi, pag nagturo kayo, apat ang nasa iyo. Okay. Hallelujah. Amen. So, madaling sabihin na mahal natin si Lord. Yes. Pero mahirap natin i-apply. Correct. Kita nyo na nahilig kayo. Amen. Amen? Yes. Kaya sabi ko last time, mahirap sumunod kapag hindi tayo fully committed at fully surrendered kay Lord. Yes. Kapag wala tayong servant heart, hindi natin isinuko ang sarili natin sa Panginoon, okay? Kapag hindi tayo fully committed sa Kanya, mahirap talagang sumunod. Struggle tayo dyan. Okay? Amen? Kaya dapat isurrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Because surrender is the heart of discipleship. Amen? Only surrendered people are the ones God uses the most. Yun yung parating ginagamit ng Panginoon. Amen. Amen? Yung fully surrendered. Amen? Amen. Kaya kapag binanggit natin ang salitang surrender, alam nyo, nakapailalim dyan ang dalawang salita. Obedience and submission. Amen? Hindi mo pwede sabihin fully surrendered ka kung hindi ka nag-obey at hindi ka nagpapasubmit. Amen. 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 Kaya dapat, pag fully surrendered tayo, dapat we have also an obedient and submissive heart. At idagdag natin ang servant heart. Mahirap pong maglingkod sa Panginoon if we are not fully committed and if we are not fully surrendered. Yes. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Paano tayo magsusurrender sa Panginoon kung mismo sa mga delegated authorities natin? Hindi tayo makasunod. Hindi tayo, hindi natin maibigay yung obedient and submissive part natin. Hindi tayo nagpapasubmit sa ating mga delegated authorities. Amen? Hallelujah. Magagawa lang natin ito if we are fully surrendered, fully committed sa ating Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo, sabi ko nga, mahirap talagang mag-surrender. Hindi ko sinabing madali. Amen? Mahirap mag-surrender, mahirap mag-obey, mahirap mag-pasubmit. Kasi dahil mismo ang ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 16 verse 24, ano sabi ng ating Panginoong Jesus dyan? Ito yung sabi niya sa kanyang mga disciples, whoever wants to be my disciple, deny themselves and take up their cross and follow me. Okay? Amen. So, mahirap ba ang magpasakit? Mahirap ba ang mag-obey? Mahirap ang mag-obey? Mahirap ba ang sumunod sa Panginoon? Hindi po madali. Mahirap talaga. Pero kung fully surrendered tayo, amen, fully committed tayo sa Panginoon, madali, napakadali, amen, lang sumunod at mag-obey. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kasi alam niyo, ang mga anak ng Diyos na nagsusuko ng kanyang buhay, nakikinig sa mga sinasabi niya at sumusunod sa kanya, ang pagpapalain ng Panginoon. Amen. Yes. Yun yung power of obedience. Amen? If you obey God willingly, okay, with a submissive heart, you are willing and obedience, mararanasan ninyo yung supernatural, extraordinary, open heavens blessings ng Amen. Panginoon. Yes. Amen. Kaya kita nyo, kitang-kita ninyo ngayon dito. Okay? Sa mga leaders natin, lahat ng dito sa atin, nakikita ninyo kung sino yung pinagpapala ng Panginoon. Amen. Amen. So, if you want to experience that blessing, okay, kaya nga sabi ko, may nagsasabi naman, pinagpapala naman ako, kahit hindi ako sumusunod. Ibang pagpapala yan. Amen. Ambon pa lang yan. Iba yung pagpapala na marireceive ninyo if you obey God. Amen. Yes. Okay.
Kaya nga sabi dito, ang obedience mas lalong dumadali kapag lagi nating ginagawa. Yes. Amen. Pero kung bihira natin ginagawa ang obedience, ang obedience, makakasanayan na natin na huwag mag-obey. Kaya nga kung lagi natin ginagawa ang obedience, madali na po natin gawin. Amen? Amen. Okay, so alam ng Panginoon kung sino sa atin dito yung sumusunod sa ipinagagawa niya na kahit alam natin mahirap, okay, ginagawa na pa rin natin by faith. Dahil may pananalig tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah, praise God. So, sa mga oras na ito, may tinatawag ang Panginoon dito sa ating ngayon. Okay? May tinatawag si Lord, may pinagagawa siya sa inyo. Amen. And obedience is your choice. Yes. I pray na buksan ng Panginoon ang inyong spiritual eyes na marinig ninyo na namumulong ang Panginoon sa inyo. Amen. Na meron siyang ipinagagawa sa inyo. Kapatid, kung meron kang naririnig, ipinagagawa ng Holy Spirit sa inyo, mag-respond ka. Amen. Yes. Mag-respond ka, sumagot ka. Amen. Hindi yung next time na lang, hihintayin ko pa yung perfect time ni Lord. Hindi pa kasi ngayon eh. May perfect time din. Yes, may perfect time si Lord. Pero kung alam mong nangungusap na siya sa'yo, kinakausap ka na niya, respond. Mag-respond ka. Amen? Amen. Amen. Mag-respond ka. Yes. Amen. Hallelujah. Because pag nangungusap ka ang Panginoon sa'yo, hindi ka pa nag-response, that is delayed obedience. Minsan kasi yung delayed obedience na misinterpret natin. Na kapag inutusan tayo ng amo natin, na mamaya na lang, ay naku, delayed obedience yun. No. Delayed obedience sometimes refers to, ito yung procrastination. Yung dapat gawin natin ngayon, hindi natin ginagawa, ito pinagpapaliban natin. May ipinagagawa ang Panginoon sa atin. May sinasabi ang Panginoon sa atin. Tinatawag tayo ng Panginoon, pero ipinagpapaliban natin. That is delayed obedience. Amen? If God called you, don't say no. Amen? Amen. Amen. When God told you to do it. Yes. Amen. Because if God called you, He will equip you. Amen. He will strengthen you. Yes. Amen. And He will always be with you. Amen. Amen. Lagi mo siya kasama, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka naman tatawagin ng Panginoon. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng assignment na hindi mo makakaya. Sino mapapahiya? Makasabi niyo ako na. Pag tinawag ka ni Lord, pag may pinagawa si Lord sa'yo, yes, Lord, I'm willing to do it. Do it, by the way. Yes. Amen. Kasi hindi kayo papahiya ni Lord kasi siyang tumawag sa inyo. Yes. Amen. Amen. Yes, Lord, susunod ako. Kahit mahirap, kahit maraming sacrifices, kahit mayroon kang isusuko, mayroon kang iiwan, talagang mayroon kang iiwan. Yes. Amen? Amen. Just obey. Amen? Amen. Sumunod tayo because blessing comes after obedience. Amen. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Alam nyo, hindi po madaling tumayo rito. Hindi madaling tumayo every Sunday, every Saturday dito sa harap. Mag-aaral ka ng lesson mo, magpupuyag ka, may sasacrifice ka, tapos pag nandito ka na, tutulugan ka. Hindi, huli na lang lahat kayo dito. Sing kami. Huli na lang lahat kasi. So sabi ko nga mahirap. Pero kapag si Lord ang nagpagawa sa inyo, si Lord ang nagsabi sa inyo, si Lord ang nagtuto sa inyo, yes Lord, I'm willing to do it. Yes. Amen. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Kahit mahirap yan. Okay? I believe na marami dito sa atin ang tinatawag ni Lord to lead a ministry. Amen. Amen? Kaya sabi ko, God, I'm praying na God will open your spiritual ears na maririnig mo ngayon pa lang mula pang nagsimula ang paghayag ng salita ng Diyos na ito. May binubulong lang Holy Spirit sa iyo. May pinagagawa na siya sa iyo. Respond. Yes. Amen. Amen. Huwag na ninyo, Lord, huwag muna kayo, please. Lord, siya muna. Huwag muna. Amen. Amen. Puro. At idalangin din natin. Mag-pray tayo kay Lord na bigyan niya tayo ng servant heart. Kasi mahirap talagang maglingkod. Mahirap sumunod. Mahirap magpasubmit kung wala tayong servant heart. Yes. Amen?
Amen. Hallelujah. Praise God. So, kapag sinunod mo ang Panginoon sa sinasabi ko sa iyo, I can feel in my spirit, may kinakausap sa iyo si Lord. Pangunahan mo ang ministry na. May binibigay ng assignment si Lord sa inyo next Sunday. Nagbibigay ng Panginoon sa inyo. O gagamitin ng mga pastor natin, nabibigyan ka ng assignment this coming Sunday. Do it. At kumanda ka na sa gagawin ni Lord sa iyo. Kumanda ka na sa surumaragasang pagpapala. Kumanda ka na sa pagpapalang wala kang sukat paglagyan. Kapag si Lord ang nagpala, lalagyan mo ang susuko. Kagaya nung net-breaking and boat-sinking blessings, lalagyan mo ang susuko. Pag sumunod ka sa Panginoon sa ipinagagawa sa iyo, amen. Wallet mo susuko, bank account mo susuko. Yes. Hindi mo na alam kung saan mo ilalagay ang mga pagpapalang yan. Amen? Because of your obedience.